Ito ang 3 common mistakes ng mga early stage na negosyong umaandar. Kung ang negosyo mo ngayon ay may sales, may empleyado, at sa tingin mo na may kumikita, pero nafe-feel mo na i-stuck ka, walang progress, at higit sa lahat, hirap na hirap kang pasabugin o iangat ng level ang business mo. Nai-stuck ka. Pero pakiramdam mo naman kumikita ka at may marami ka namang tao. Pero yun nga ang problema. Hindi mo alam ba't hindi siya nagpa-progress at nai-stuck siya. Tapusin mo ang video na to, baka makatulong sa'yo to. Dahil dito ko lalatag ang 3 common mistakes ng mga negosyanteng may negosyong umaandar. Ayos? Ako nga pala si Kyle at may 3 taon din akong experience sa accounting. Tumutulong ako sa mga negosyanteng may struggle sa automation at sa accounting system. Kaya tara, let's go. Sa career ko sa accounting, nakapagtrabaho na ako o may mga nakatrabaho na akong startup, small business, medium scale business at yung malakihang business na. Nakapagtrabaho ko sa kanyang klaseng kumpanya. At napagdugtong-dugtong ko na nakikita ko na yung ba't yung mga startup tsaka small, hirap na hirap silang pasabugin o hirap-hirap silang ipaangat ng level ang business nila. Nakita ko yung problema na yun nung nakapagtrabaho na ako sa level 5 na kumpanya. Yung kumpanya na kahit yung director of sales, director of operations, kahit na anong taas na posisyon na yan, kapag natanggal at tinanggal, ay nagtataka kung umaandar pa rin ng smooth ang negosyo. Kasi sa atin sa mga maliliit mga negosyante, di ba? Kapag natanggalan tayo ng tenure na matagal na sa ating nagtatrabaho, pilay ang operation. Mawawala yung momentum ng negosyo natin. Dahil nga nakadepende na tayo, nakaasa na tayo dun sa tao, kapag nawala yun bigla, pilay talaga ang negosyo mo. At doon ko siya na-realize sa large scale na company na napagtrabahoan ko, na ba't hindi sila takot magtanggal, hindi sila takot na mawalan. Kasi nga pala, nasolusyonan na nila yung 3 problema na ilalatag ko dito sa video na to. Okay, game. Isa sa common mistake ng mga early stage ng mga negosyong umaandar ay ang no monitoring system. Marami kang ang benta, marami kang ang tao, umaandar yan ng maayos kapag andyan ka sa operation. Kapag andyan ka nakabantay sa kahera, kapag andyan ka nakabantay sa admin, nakabantay sa mga tao mo sa operation. Umaandar yan smoothly kasi andyan ka nag-monitor. Pero kahit na anong gawin mo, kapag umalis ka dyan, umuwi ka lang sa bahay, nagbakasyon ka lang ng isang araw, nagsimba ka lang, o anumang ginawa mo outside sa kumpanya, nagkanda leche-leche na. Kasi hindi mo na-establish yung business mo na may monitoring system. Hindi mo siya na-establish na pwede siyang iwan na kahit na wala ka ay may monitoring system. Dapat kasi, sineset up na natin sa utak natin na darating at darating ang panahon na hindi tayo habang buhay nakabantay dyan, nakatutok dyan. Kaya dapat natin iset up ang ating utak na set upan natin siya ng kanyang monitoring system para lahat ng galaw ng ating mga tao, lahat ng mga transaksyon ay accurate, monitored, at 100% reliable. Kaya isa yan sa mga common mistake ng mga negosyong umaandar na walang monitoring system. Kasi kailangan natin yan para maayos ang ating desisyon at maging maayos ang operation kahit wala ka. Isa yan sa common mistake. Okay, next. Isa sa mga common mistake ng mga early stage na negosyong umaandar ay ang accountability system. Kadugtong to ng monitoring system. Kapag may monitoring system ka na, dapat ma-establish mo na rin kasunod doon ang accountability system. Kapag may monitoring system ka na at saka accountability system, naka-designate na ng tama ang anong tatrabahuin ng specific na tao na yan. Kasi sa atin ngayon, especially sa mga nagsisimula, hindi maiiwasan na pinapamultitask natin ang mga empleyado natin. Pero habang lumalaki at lumalaki ang negosyo, hindi pwedeng jack of all trades ang empleyado natin. Kasi mahirap na ipapasan sa kanila yung accountability. Dahil sa walang maayos na sistema, walang maayos na designation ng empleyado mo, kung magkamali-mali, ang accountable nun, ikaw. Ikaw na may-ari, ikaw na nag-set up sa sistema, ikaw na may-ari na pinipilit mong ipamultitask yung tao mo. At isa yan sa common mistake ng mga early stage na negosyong umaandar, ang walang accountability system. Mahirap papanagutin yung isang empleyado kung unang-una ang sistema mo ang mali. Mahirap mong patunayan sa isang tao, mahirap mong patunayan sa loob ng iyong kumpanya na may mali yung tao kapag hindi na-structure ng tama ang accountability system. Babypass at babypass yan. Instead na sales siya, nag-i-encode din siya sa accounting, nag-receive din siya ng mga maraming stock, siya din yung nagbabayad sa supplier, siya din yung nagko-collection, basurang sistema yan.
Kapag nagkamali siya ng isa doon sa mga department na yon, gusto mo bang isisi mo sa kanya lahat yon? Ang sistema mo nga ang mali. Kaya kailangan mong ma-set up yan, ang accountability system, para lahat ng mga responsibilidad ay naka-assign ng tama na naka-designate sa isang tao o sa maraming tao, na ma-set up mo yon, na kapag may ginawa silang mali, alam mo kung sino yung papanagutin. Alam mo kung sino ang sitahin. Kaya napaka-importante ng accountability system. Basta alam nyo na yan, negosyante kay. Ayos. Okay, next. Isa sa mga common mistake ng mga early stage na negosyo na umaandar ay ang no automation. Kailangan mapagdugtong-dugtong mo yung pagmo-monitor, accountability system, at ma-automate mo tong dalawa na to. Kailangan mo siyang automate to the point na lahat ng mga galaw, lahat ng transaksyong pumapasok, lumalabas na pera, mga utang o koleksyon, o mga daily expenses ng iyong kumpanya, mga allowance ng iyong empleyado, mga stock in, stock out, lahat yun, pati attendance ng mga tao, pati gaano karami na yung nagawa nilang mali, kalokohan, dapat yun na-automate mo lahat to the point na tinitingnan mo na lang yung numbers. Naka-automate siya, naka-design siya na dapat nakadugtong-dugtong lahat nang hindi mo na bantayan yung empleyado mo isa-isa. Kasi naka-automate na siya. Isang glance mo palang tingnan yung papel. Alam mo na kung sino yung nagloloko. Alam mo na kung sino yung productive at saka sino yung hindi. Malalaman mo lang sa isang tingin mo lang na itong tao na to hindi na ata masaya sa tinatrabaho niya. Kasi hindi na nasunod sa sistema, hindi na maayos pumapasok, yung oras ng trabaho niya ganito na lang. Tapos ang dami pang incident report, dapat na itong tanggalin. Ganon, nabibilang at na-automate nyo siya. 2024 na, nakalatag na lahat ng mga automation tools dyan. Kailangan nyo lang gawa ng sistema, kailangan nyo lang siya gawa ng flow, kung anong gusto nyo mangyari o anong gusto nyo mamonitor. At doon, ipagdugtong-dugtong nyo yung mga gusto nyo mangyari. At yung gusto nyong resulta na makuha nyo. At sure kung kapag malinaw yon, malinaw ang makukuha mong resulta. Ayos? Okay. Sinishare ko to sa inyo dahil gusto kong tayong mga negosyante ay mag-adapt sa technology. Mag-adapt sa kung anong dapat gawin para lumaki ang negosyo. Pangarap nating mabago ang Pilipinas. Pangarap nating at least makaahon sa hirap ang Pilipinas. Maging first world country, ika nga. Pero ang problema ng Pilipinas, nakikita natin, halos walang monitoring system. Walang accountability ang mga nakaupo. Harap-harap niloloko ang taong bayan, di ba? Alam natin yan. Kitang-kita natin yan. At saka takot na takot silang mag-automate. Takot silang umadapt sa bagong technology. Ang Canada, ang US, napakaganda na ng mga portal nila. Government portal. Binabudget yan. May maintenance yan. Pero ang malaking tanong, ba't yung mga malalalim at saka mga importanteng ahensya ng Pilipinas, walang ganun? Walang maayos sa system, walang transparency, bulok ang sistema. Kung walang magsisimula nun, simulan natin sa mga enterprise natin. Simulan natin sa mga negosyo natin, sa mga ginagawa natin araw-araw. At doon, mararamdaman natin ang importansya, kung ba't siya importante. At alam na natin kung anong tamang desisyon, anong gagawin natin sa mga negosyo natin. Ang kalaban kasi natin dito, kung nagsisettle na lang tayo sa kung anong meron tayo ngayon, hindi na tayo mag-a-adapt sa mga bagong technology. Tinatanggap mo na lang na masakit talaga sa ulo yan. Tinatanggap mo na lang na diyan ka na lang habang buhay. Diyan ka na lang na nakabantay. Diyan ka na lang na nagmamanage. Walang mali dyan. Pero ang nilalatag natin dito, mas mangarap ka pa ng mas angat pa. Huwag ka lang mangarap na para dyan lang. Mangarap ka para sa sunod na generation para mas mabago at mas maayos ang Pilipinas at maayos ang sistema natin dito sa ating bansa. At yun nga, huwag tayong mag-settle sa less. Simulan nating baguhin yan sa ating mga ginagawa araw-araw. Hindi naman kailangan na negosyante ka para maka-adapt sa bagong technology, para maging transparent. Kahit na empleyado ka, naka-sole practice, o korporasyon, partnership, ikaw as individual, kaya mong i-practice yan sa araw-araw. Basta i-figure out mo lang na i-practice natin na mag-adapt sa mga sistema. Ang ibang bansa, hindi sila lumago dahil tama or mabait, mabuti, magaling yung leader nila. Umunlad ang bansa nila dahil maayos ang sistema nila. Nasa sistema ang sagot. Yan ang ipipilit kong ilatag dito sa atin. Na kapag naayos natin yung sistema, especially yung tatlong mistake, nagawa natin yun ng sistema, sa binanggit ko kanina, sure akong may patutunguhan at mafe-feel mo agad yung progress ng iyong negosyo. At kung ikaw ay negosyante ngayon na nafe-feel stuck, walang progress ang business, pero alam mo namang kumikita, alam mo namang marami kang taong hinahandle, kahit paano na iraraos mo naman, ayos yan.
proud ako sa'yo dyan. Pero, kaya pa yan ilaban. Kaya pa yan scale kapag na-automate mo yung mga bagay na kahit na mga simple task lang yun, pero na-automate mo, na-monitor mo ng madali, at may accountability yung mga tao mo. Malaking chansang maisasabog mo yan at mai-scale mo. Kaya patuloy lang sa progress mo ngayon. Ayos? So, yun lang muna sa video na to. Don't forget na mag-like, comment, and share sa aking video. Kung may gusto ko yung topic na pag-usapan natin, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba. And guys, in-invite ko pala kayong mag-join sa ating Negosyante Automation Group. Lalagay ko dyan sa description. At saka sa One Click Community. Ang community yung magbabago sa delivery industry tsaka sa ride industry dito sa Tagum City tsaka sa kalapit na lugar. Yun lang guys, trabahong malupit. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Bye guys.